fake news yung pinalabas nila. Tapos makita mo, ay oo nga, fake news. So, parang gusto niyong paniwalaan, yung entire story ay fake. Yes, it's true na may tanim fake news ang Malacanang, but ulitin ko, hindi po fake news na may namatay na si Paulo Tantoco. Ito po. Ayan, ito, very legit. Teka, other sir, madam lang pala yung sinulat niya. Ang pangalan ko pala dito ay sa mail. Ayan po. Certified mail pa to, oh. Ayan pala. Ayan, oh. Teka, wait. Ayan, oh. Sa mga kapapasok lang at nagpapaniwala sa fake news. Ayan po yan, oh. $10 binayaran pa nila, oh. Minail sa akin yan. Okay? Ayan yung pangalan ko. Okay? Ayan yung yan, no? Certified mail yan. Nakikita niyo? Certified mail po yan. Okay? Then, ayan, oh, coroner's office. Ayan po yan. So, ayan yung binayaran nila. $10.72. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik na. Pakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon, mga kabit. Wala nga pong iba. Etong si Tantoco pa rin at si Lisa Marcos. Dito po kasi mga kabit, nilatagan na naman po ng dokumento ni Maharlika. Etong si Auntie Claire Castro ang mahilig mag-fake news na di umano ang palasyo raw ay hindi naniniwala at nagpapakalat lamang ng fake news. Etong si Maharlika at ang mga lumalabas sa social media. Kayo po mga kabit, ano po sa tingin nyo ang totoo? Sino po ba talaga nagsasabi ng katotohanan mga kabit? Sa ipapakita po kasi ni Maharlika, nakapirma po, nakasulat ho sa LA County, Los Angeles markup date. Talagang cause of death nitong si Tantoco ang overdose. Kasama ho si Lisa Marcos. Kaya kahit ano pong pagtatakip nila dyan sa First Lady mga kapatid, booking na ho siya. Marami na pong nakakaalam. Amerika po mga kapatid, alam na po na kasama ang First Lady. Hiya-hiya po yan mga kapatid, mantakin po ninyo. Nakikilala lalo ang Pilipinas hindi sa kagandahan ng ating bansa. Nakikilala ho yan ang ating bayan dahil mayroong first lady sangkot sa nagko-cocaine. Kaya, di ba mga kapatid, nakakahiya ho. Mantakin po ninyo yun, asawa ng presidente at ang presidente, malalamang sangkot sa ganyan. Ano na lang po ang tingin ng mga banyaga sa mga Pilipino? Sigurado po mga kapatid, liliit na naman ang tingin nila at pandidirihan na naman ng ating bansa sa ipinapakitang asal netong mga taong matatakaw na sa kapangyarihan na to, pero bulgaro na ginagawa. Kahiya-hiya ho mga abdi. Kaya mga abdi, pakinggan ho natin itong sasabihin ni Maharlika at ipapakita niya talaga at dokumentong isasampal kay Auntie Claire Castro sa Malacanang at sa Palasyo. Ito po, pakinggan na ho natin. Akala kasi nila, huwag na tayong tumawag muna kasi baka ma-revive pa natin yan kasi pag-uusapan talaga ito. Wrongful death, mga kababayan, ay pwede talagang isampayan, okay, ng pamilya. Actually, pwede rin yan, I believe pwede rin magsampa ang ordinaryong citizen na mayroong, let's say for example, you know, like itong what do you call it, yung coroner's report. Tapos makumpleto na natin, makuha na natin yung, this is not coroner's report, right? Kung makuha na natin yung talagang official na Beverly Hills Police Report na may nakalagay talaga, na nakasulat lahat doon yung mga taong involved. Tapos sa kabila nang nandoon si Satanas, nandoon lahat. Di ba? Pero kasi imbestigahan niya ng Amerika, hindi nila pwedeng pabayaan yan. Ipapasok nga yung yung DEA nga, di ba? You know, Pulburon Enforcement Agency dito. Papasok lahat yan mga kababayan. Pwede din ang isang katulad ko na let's say mahawakan ko na itong final, closed na, what do you call it, closed investigation. Na lahat nandoon, lahat ng mga kapabayaan nila, di ba? Dahil namatay itong si Paulo Tantoco, bilang isang concerned citizen, mga kababayan, ay pwede rin ako mag-file. Dahil, kumbaga, nakita mo, may police report na namatay na lang yung isang tao na ganun-ganun na lang. Plus the fact, mga kababayan, pwede rin tayong mag-request actually
sa federal. Diba? Federal, saan pa tayo pwede mag-request? Sa Department of Justice. Di ba yung Department of Justice din dito, di ba? Na i-open ang investigation nito kung merong high-profile involvement, katulad ni Lisa Tanas, katulad ng mga senador kung sila ay sangkot doon, at kung sino-sino pang mga appointee ni Bangag. Kaya pwedeng magkaroon ng independent investigation ang US Department of Justice para what? Okay? Para mag-request sa California Attorney General's Office para magkaroon ng prosecutor para ma-prosecute na ang mga yawang ito. Pwede rin tayo humingi, not only ako yung family, I'm talking to the family sa FBI. 'Di ba? Pwede silang humingi, 'di ba, ng tulong sa FBI. 'Di ba? Para what? Kasi diplomat, sabi ko nga sa ganun, mga diplomat yung pumasok dito. Hindi nga natin alam, sabi ko sa inyo, kung ang passport nila ay diplomatic. So pwede ang pamilya pala, not ako, hindi ako, yung family. Okay? Naimbestigahan talaga ito. Ipakita talaga ano ang kinalaman ni Lisa Tanas, ano ang kailalaman ng mga senador na kasama ni Lisa Tanas nung gabing yan, at kung sino-sino pa mga kasama ni Tantoco nung gabing na siya ay nalagutan ng buhay dahil na-aksidente siya at hindi pa nasasabi kung anong klaseng aksidente at yung kanyang toxicology test ay mayroong pulboronic. Kung si Lisa Tanas, mga kababayan, okay, ay sangkot talaga dito, hindi talagang siyang may bit-bit niyan. Saan sila kumuha ng pulboron, di ba? Sabi nga, walang immunity si Lisa Tanas, kung tutuusin. Hindi lang natin alam yung mga pag-uusap nila behind the scene. Kasi yung wrongful death, pwede tayo mag-file nun as individual or as a family. Well, hindi naman natin sila family. Pero dapat i-urge natin ang pamilya Tantoco, ang Rostans, na mag-file kayo ng wrongful death laban sa inyong pinakamamahal na anak. Dapat kayo ay mag-file, hindi kayo pwedeng magbingi-bingihan lang. Hindi ito makiklear ang issue ito dahil sangkot dito ang gobyernong Bangag at napatunayan natin sa mga unang expose natin na talagang hindi lang si Marcos Jr. ang sumisinghot ng pulburon dahil isa pa yan sa aking pinakita na pulburon video at authenticated, forensic result na base lang din yan dito sa California, na inaantay ko nga ito mga bangag na to, na sabi nila kakasuhan si Marlica, dahil ito fake AI yung aking authentication na pinakita, at ang video na pinakita ko sa inyo, di ba ganun din yung kanilang depensa, na yung video ay fake, yung authentication ay fake, lahat na lang, wala na silang ibang depensa, kaya anong challenge ko sila, then file a case against me, kung fake ang video, kung fake ang authentication. Di ba? So ngayon, lahat ng mga involved doon na hindi nagsalita sa loob ng kwarto na yon, na pumayag sila na i-delay ang pagtawag ng 911, lahat ito mananagot. Kasi nakikita na nila yung symptoms or manifestation ni Tantoco na nahirapan ba siya, distressed ba siya, nahirapan sa huminga, nagpapapawis ba siya, nag-slurred speech na siya, hindi na siya makakapagsalita ng maayos and everything. Ayaw nila tumawag nga ng 911 right away. Pasok silang lahat dito. Pasok sila at makukulong talaga itong mga taong ito kung yun ay tututukan at huwag natin tigilan ang issue na ito. Dahil gusto na nilang tapusin ito, dahil tignan mo, si Senator Bato na naman, ang kanilang sinasabi na anytime ba, pagdadamputin din siya ng ICC. Paano naman kasi, Senator Bato, Bongo, at tagal ko nang sinasabi sa inyo. Ang ginawa niyo, pumunta pa kayo sa Malacanang, in-invite kayo ni Bangag at ni Lisa Tanas, nag-plastic-plastic pa kayo doon. Gugurgurin naman kayong lahat. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Kayo mga mamamayan. Never ever magtiwala sa Lisa Tanas na ito. Ngayon, kung involuntary gurgur ito, dahil pinabayaan nilang magurgur, pinabayaan nila na huwag tumawag kaagad ng rescue, kaya tuluyan na ngang lumaho at hindi nag-survive. He did not survive. After singing, I will survive, di ba? Kahit sayaw-sayaw pa sila. Then he did not survive.
Dapat talaga silang what? Managot. Hindi dahil kung ano pa man. Diba? Ang gobyerno ng Amerika o ng Pilipinas ay pinapahalagahan base sa ating batas ang buhay ng isang tao. Whether ito ay kriminal o ito ay polboronic. Pinapahalagan ang buhay ng isang tao, mga kababayan. Kaya naman, talagang i-push natin ang DFA, di ba? Ang Department of Foreign Affairs, ang ambassador, ang Bangag administration na ito, yan si Escudero, yan si Estrada, si Jinggoy Estrada, na mayroon kayong liability dito. Ano yung liability ninyo? Kung kasama pa kayo sa loob, hindi wrongful death nga. Paulit-ulit na lang tayo. Kaya kayong pamilya ni Tantoco, magsampa na kayo ng kaso para naman mabigyan kayo ng hustisya. Hindi na nga kayo binigyan ng ano tawag dito, message para magsimpatya sa inyo o bigyan kayo ng, you know, ng ano tawag sa Tagalog yan? Pakikiramay. Di ba? Wala pa rin. Pwede pa kayo manghingi ng damages ng billion-billion, trillion-trillion. Gross negligence. Pero yun nga lang, saan kukunin ng mga tao niyan? Yung ibabayad sa inyo. Di pera pa rin ng taong bayan. Kasi mga kababayan, nakita na, di ba, meron pa doon, kung nagkukonvulsion siya, kung ano pa ang nararamdaman ni Tantoco, kasi yun ang yung parang observation doon sa police report. Anong dapat ang gagawin sa mga ito? Sa mga kasama? Kung dinidiscourage mismo ni Lisa Canas na huwag ka tumawag ng emergency kasi baka pwede na nating hilutin doon. Lahat talaga mayroong pananagutan. Pero again, ayaw pag-usapan niya ng Malacanang. Ang gusto nilang sabihin sa inyo ay fake yung document. Which is fake naman yung document talaga na ipinakita nila. Kasi sila rin naman ang may gawa nun. Para nga sabihin na kayong mga nakiniwala, okay, sa issue ni Tantoco, kasi yung iba sa inyo medyo mahina dahil maybe you guys are busy, hindi yun nasusundan yung mga eksena dito, di ba? Hindi yun nasusundan yan eh. So pag sinabi nila, ay fake news yung fake news yung pinalabas nila. Tapos makita mo, ay oo nga, fake news. So parang gusto niyong paniwalaan, yung entire story ay fake. Yes, it's true na may tanim fake news ang Malacanang, but ulitin ko, hindi po fake news na may namatay na si Paulo Tantoco. Ito po. Galing to para to sa akin eh. Ayan o, andyan yung pangalan ko. Dito may pangalan ko. Alam ko nandito yung pangalan ko. Okay, saan na yun? Dear Sir, Madam. Ayan na, ito, very legit. Teka, Dear Sir, Madam lang pala yung sinulat niya. Ang pangalan ko pala dito ay sa mail. Ayan po. Dito na. Certified mail pa to, oh. Ayan pala. Ayan o. Teka, wait. Ayan o. Sa mga kapapasok lang at nagpapaniwala sa fake news. Ayan po yan o. $10 binayaran pa nila o. Minail sa akin yan. Okay. Ayan yung pangalan ko. Okay. Ayan yung yan o. Certified mail yan. Nakikita niya? Certified mail po yan. Okay. Then, ayan o. Coroner's office. Ayan po yan. So, ayan yung binayaran nila. $10.72 nung minail nila to sa akin. So, ito yon. Ito hindi galing sa email. At masabi ko nga, makukuha natin very soon ang complete. So, ito po yun ang sinend sa akin. Yung sa Beverly Hills pala yung may pangalan ko kasi email lang. Ayan, no? Oh, fake ba yan? Na may namatay? Oh, peke ba yan, mga itad? Paano naging peke yan? Ayan ang perma nila, oh. Oh, mga signature. Oh. Oh, dear Sir, Madam, the County of Los Angeles Department of Medical Examiner Record Section is in receipt of your request. Unfortunately, ito yung bago nilabas nila ang yung polboronic effects. The report that you requested is currently pending and not ready to be released. Okay? Once the case is closed and the report finalized, including the additional test, toxicology, microscopic, etc., ayun na kayo na magbasa. Ayan o.
ilalabas nila. Kaya naman few days ago, o isang linggo naman natin pinag-usapan to, ayan, ay permado po yan. Hindi to peke. So may namatay. Hindi po peke na may namatay na si Juan Paulo Tantoco. Hindi rin peke na siya ay 44 years old. Hindi rin peke na siya ay male, na siya ay namatay noong March 8, 2025, at hindi rin peke na namatay siya sa isang hotel sa Beverly Hilton nga, at hindi rin peke na namatay siya sa Los Angeles County. Yan ang isipin ninyo kasi nililito kayo. Kaya nga ang panawagan na, bakit doon sa mga press briefing, di ba, na itong mga bangag, wala man lang nagpa-follow up question na, kung kasi ako ang reporter doon, okay, fine. Okay. Clarissa Castro, okay. I get it. Fake yung documents na yan. Okay? Naniniwala po ako, Castro o Clarissa Taratara, naniwala po kami sa inyo na yan ay peking dokumento. Pero peke po ba na may namatay na Tantoco, na namatay po siya sa pulburon, at or namatay siya sa aksidente, at ang kanyang toxicology test po ay may pulburon effects? Peke po ba na si Tantoco ay asawa ni Dina Arroyo Tantoco na appointee ni Marcos Jr.? Yan ang magaling reporter. Hindi yung peke po yung dokumento, then stop ka na doon. Dapat wala na kayo, dapat pinagtatanggal nyo na yung mga reporter dyan. Ang bobobo nyo. Pinag-aaralan yan, follow-up question. Hindi ka titigil if you want to extract information, lalo na sa gobyerno yan, hindi ka lang pwedeng sabihin niya, oh, namatay. Oh, ano po masasabi niyo? Kasi si Lisa Tanas ay nalilink dito sa pagkamatay ni Tantoco. Oh, sabi sa inyo ng gaga, ay, peke yan. Peke yan, peke yan. Yung kanilang yung kanilang inilabas, peke yan. Titigil na lang kayo sa ganon. Eh, nakita niyo naman sa website, accessible na may namatay. Paano niyo po nasasabing ano po ba yung peke dito? Peke po ba? Na namatay siya sa pulburon effects? Ita-target mo dito, oh, yung tinatanong mo. Titirahin mo siya dito para makuha mo yung sagot. If you are a good reporter. Alam ko naman yung iba magagaling dyan. Mga duwag lang or nababayaran. Sinabihan ka na fake. Eh alam mo, nakita mo sa website na namatay siya sa pulburon effects at aksidente. Hindi ka na magtatanong bilang magaling na journalist o reporter. Tatanungin kita. Okay, fine, peke. Alin po ang peke dyan? Na hindi kasama si Lisa Tanas? Okay. Pero po yung namatay na dahil sa pulburon, dahil siya ay may pulburon content, ano pong masasabi ng Malacanang dyan? Ano pong masasabi ng gobyerno dyan? Anong masasabi ni Lisa Tanas? Anong masasabi ng ating ahensya ng gobyerno, ng PNP at ng Drug Enforcement Agency din sa atin, di ba? PIDEA. Ano pong masasabi? Kasi may sangkot. Peke po ba yan? Ano pong sinabi ni Bangag Jr. ng ating presidente? Kasi ang approach na niya sa sa war on D ay walang dugo. Di ba? You know what I mean? Malumanay, hindi katulad kay Pangulong Duterte, walang dugo. Eh di ba, lumalaban tayo kontra pulburon. Di ba? Ano pong masasabi ng presidente at namatay yung kanilang asawa ng kanilang appointee at kasama? Isa sa mga entourage, gumamit ng pera ng bayan, kaya sila lahat nakapunta dito sa Amerika, sa Beverly Hills para magpulburon. Fake news ba yan? Ando doon ang taga-GMA. Ando doon yung mga artista. In fairness doon sa mga artista, syempre ang dami nun. Hindi naman natin sinasabi na lahat sila nasa loob ng kwarto. Di ba, nando doon, yung iba doon, wala naman talagang alam. Yung iba doon, umattend lang. Let's give them the benefit of the doubt. Hindi po peke, mga kababayan, yung mga naaabot ng vlog na ito, hindi po peke na may namatay dahil sa pulburon at dahil sa aksidente. Di ba? Sabi nga ni Ling, Tantoco could have been saved. All it takes a phone call away. Wasted his life for this exactly palangging. Yun nga. Not 25. May sabi, I don't know kung anong, na sila pag-usapan. Pag-usapan na lang itong issue. I always believe in you, Marlica. Thank you for fighting for our country. Sabi ni Anita Redulia. Sabi naman ni Jolly and you, si Aimee Manggan, nakadikit na naman kay VP sa mga Duterte. Ang baho na naman kasi ng pangalan nila ngayon. Ayun, kaya nga. So, tignan natin kung niya dyan, anong issue niya dyan. Ngayon, ito lang sa akin. Hindi namin tatantanan ni Dean ang issue na ito.
At saka ang tagal ng result, sabi, unang report daw as within 3 to 4 months. Pero tatagal inabot sa report, sabi ni Connie Ala. Kaya nga, there must be something. Kahit ayaw i-release ng Beverly Hills Police, itong ano na ito, so far ayaw pa nila i-release, we will do something. If I can only file a case para mapanagot sa ngalan ng humanitarian reason, magpapile na tayo ng case. May mga taga-LA ba dito na game? Dami ko nang inaayos na case, papile na naman tayo ng case. Pero tignan muna natin. Pag nakukuha natin yung police report, bilang isang concerned citizen, pwede tayo mag-file ng case sa manslaughter o gurgur na ginawa nila. Negligence, kung yun ay mahahawakan na natin. Pwede natin i-escalate lahat ng ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Amerika para mapakita natin, kahit ayaw ng pamilya mag-file, pwede tayong mag-file as a concerned citizen, lalo na kung may krimen o may krimen talaga na nangyari. Kaya tututukan namin ito, hindi namin ito tatatanan. Sabi ni Ami Di Vera, panakip butas yang sabongero. Issue. That's true. Panakip butas talaga yan. Yung asawa ni Tanto ko, nasaan siya? Yung appointee ni Marcos Jr., Deputy Secretary. Diba? Nasaan siya palangga? Okay, nasaan ito? Ang taong ito. Ito mga nasulat dito. Iba pala to. Akala ko kung ano itong mga eksena dito. Okay. Nasaan siya nung nagingalo o na-overdose yung kanyang asawa? If Tantoco got nothing to do with mafia boss, why not call dial 911 right away? What took you so long? Sabi ni Ling. Kaya nga. Okay, drug trafficking din. Yun nga, kasama na lahat yun, Chari Victoria. So ito yung itanong nyo sa mga reporter. Hindi yung sinabihan kayo na, fake news yan, yung mga pinapakalat na dokumento. Ulit-ulitin ko, ang dokumento ni Dean Chase at dokumento ko ay hindi fake na may namatay na si Tantoco. Kung fake to, di kumasok kayo. Panibago na naman. Isa-challenge ko ulit si Lisa Tanas. Kung fake na may namatay na si Tantoco, kung fake yung sinasabi ng coroner's office na may polvoron effects at aksidente, panalo na silang kasuhan kami. Lahat tayo. Panalo na sila kung tayo ay nagkatang-isip lang dito. Di pa matori. Pero hindi po ito katang-isip. May ebidensya na may namatay na Pilipino na dumayo dito gamit ang pondo ng bayan nila Lisa Tanas, ng kanilang mga entourage, ng kanilang mga appointees. Kaya ito, kung usaping ito ay public concern, public issue, kailangan managot ang gumastos ng pera ng bayan. Kailangan managot kung sino ang kasama, sino-sino ang mga kasama ni Tantoco sa loob. Sabi ni Green's Mouse, Tantoco's wife was involved over husband's death daw. Possibly, kung hindi siya nagsasalita, kasi saan ka nakakakita? Government official to, ang asawa niya. Wala silang statement. Walang statement si Dina Arroyo Tantoco, walang statement si Lisa nakasama, walang statement ang Malacanang, si Marcos Jr. Yung statement ni Clarissa Taratara ay nag-a-address doon sa sila rin ang nagpakalat ng tanim dokumento na yun. Even the DFA, walang statement. The ambassador, walang statement. So, ibig sabihin, ayaw nilang pag-usapan to. Kasi mananagot silang lahat dito. Yan ang sinasabi, pinabayaan nilang magurgur. Kasi, yung mga nag-overdose na yan, hindi naman agad-agad namamatayan. May episodes pa yan. Na kung yan ay, kung yan ay mabitbit mo sa ospital, mare-revive yan, lalo na 44 years old. Kung meron siyang difficulty of breathing, di ba, during that time, mare-revive siya pag dinala mo sa ospital. Ngayon, sasabihin si Pangulong Duterte ang nag-violate ng human rights. Ay mga putang ina, binayolate nila ang human rights, ang right to life ni Tantoco, nakasama mismo nila dito sa Beverly Hills. Rostans, kumusta naman kayo? Tapos si Amy Marcos, di ba, nagdadadakdak, magsalita na daw si Lisa Tanas. Ganito lang yan. Kung gusto ni Jinggoy Estrada na malinis ang pangalan niya, ikaw Jingay, ni Escudero, dahil kasama kayo sa event ni Lisa Tanas,
May picture, hindi magsisinungaling. Bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit ayaw nyo mag-open ng investigation? Buhay to. At may sangkot na pulburon. Doon na lang kayo magtatanong. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magpakadalubhasa. Kahit elementary lang po kayo ang natapos ninyo. Kung gagamitin niyo sa tama ang utak ninyo, magtatanong kayo, magtataka kayo. Si Jinggoy nandoon sa event, si Escudero nandoon sa event, ang mga appointees, ang mga artista, ang mga designers nandoon, ni isa sa kanila ayaw nilang mag-usap ng ganito. Mayroon silang tinatago. Hindi lang pwedeng bayaran ang coroner's office para i-declare ang report na may namatay dahil sa aksidente at kontaminado ang kanyang katawan ng pulburon. Yan ang tutukan ninyo kayong mga reporter. Nakita ko yung mga reporter sa Malacanang, nagbabasa lang ng tanong eh. Mga pinorward lang ng ano nila eh, ng what you call it? Editors, editor nila, tanong mo to. Yung tunay na reporter, hindi lang basta-basta nagbabasa ng tanong. You have to have your own question and assessment kung ano yung pinag-uusapan. Hindi yung, text natin to kay Reporter 1 para itanong doon kay Clarissa. Makikinig ka kung ano pinag-uusapan or ahead of time, bago sumabak ka dyan sa interview na yan, pag-aaralan mo, ano ba issue na pwede? Pag sinagot ba ako ni Clarissa Taratara na fake and document, ano yung follow-up question ko? Ano ang pwede kong anggulo for public concern? Kasi, di ba, kaya nga may reporter, the Airport Estate, di ba, yung sinasabi nila, sinasabi natin, kasi katuwang sila ng mamamayang Pilipino para ipahayag ang katotohanan. And this issue ay may involve na public funds. Public funds, pera po ng taong bayan. Ginastos ng buwaka ng inang Lisa Tanas, kasama ng buwaka ng inang mga designers, kasama ng mga buwaka ng inang makeup artist, ng mga kabit, ng mga appointees, pera nyo lahat. Bawat nilamon ng mga putang ina doon sa event na yon na binitbit ni Lisa, pera nyo. Pera ng construction worker, pera ng magbabasura, pera ng teacher, pera ng engineer, pera nyo. So meron kayong karapatan na i-push ito at hindi bibitawan ng issue na to dahil nag-corroborate lahat. Ang sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay addictus kasama yung kanyang mga amigo, kasama si Lagdameo na asawa ni Don Solueta, dahil sinabi naman mismo yan ni Cathy Binag ng asawa ni Solueta na si Lagdameo ay dumudugo na lang ang ilong at addictus benedictus. Hindi ka natin alam si Tantoco, out of the picture yan dati.